battle is not yours, but the Lord's. Ayan. So I believe lahat tayo ngayong umagang ito ay may mga battle na kinakaharap. Di ba? May mga laban, di ba? Laban. Di ba? Pag-gising ko lang sa umaga, meron ka ng laban, di ba, na kinakaharap. Pero ito po yung magandang reminder for all of us that the battle is not yours. Hindi ikaw ang lalaban dyan. Hindi ka mag-isa na lalaban dyan, kundi ito ay battle ng Panginoon. And we believe that there is a victory over adversity. Ano man yung mga, sabi nga, di ba, dinadaanan, pinagdadaanan, ay hindi yung pinagdadaanan lang. Kung ikaw ay nasa Panginoon, ayan ay pinagtatagumpayan. O dahil alam natin, tayo ay matagumpay na. So ang key verse natin this morning ay matatagpuan 2 Chronicles 20:15. Sinabi ni Hazael, makinig kayo, Haring Jehoshaphat, at lahat kayo nakatira sa Juda at Jerusalem. Ito ang sinasabi ng Panginoon sa inyo, huwag kayong matakot o manlupaypay dahil sa napakaraming sundalong ito. Dahil ang pakikipaglaban ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. So, bibigyan ko lang po kayo ng background sa story. So, we'll just have some storytelling dito. Ayan po. So, hindi ko na inisa-isa yung verses, pero ikukwento ko na lang sa inyo ang background ng storyang ito. Bakit nasabi na ang battle ay sa Panginoon, hindi sa'yo, hindi sa kanila. Hindi sila yung lalaban, kundi ang Diyos ang lalaban. So, simulan natin yung storya. Ito nga po, yung mga messengers nagpunta kay King Jehoshaphat. At winarningan siya na merong malalaking army ang susugod sa kanila. Sabi dyan, towards Judea, from the other side of the Dead Sea. So, pakita natin yung picture. Alam niyo po ba, 3 army ito. Grabe, di ba? Isa nga lang yung lusob, nakakatakot na. Imagine niyo po, 3 army ng Ammonites, Moabites, and Edomites ang nag-join force para lusubin sila doon sa En-Gedi. Ayan, actually, doon na daw sila sa En-Gedi, south of Jerusalem. Ibig sabihin, malapit na silang lumusob at nagsama-sama sila. Kaya naman, nung narinig ito ni King Jehoshaphat, sabi dyan, na-alarm siya. At nag-decide siya, di ba, to ask God what to do. Kaya ginawa niya, nag-proclaim siya ng fast. Nag-fasting sila all over Judah. So, di ba, ang galing nung maging respond niya. Napalusob ito mga atake, di ba? Yung mga atake, sabay-sabay. Pero instead na magpakalugmok siya ng ginawa niya, nagpatawag siya ng fasting. Prayer and fasting. And what happened? Sabi dyan, people from every town in the land came together. So lahat sila nagsama-sama at tumawag sa Panginoon. Ginawa ni King Jehoshaphat, kasama ng lahat ng mga taong tumawag sa Panginoon, sinabi niya, Lord, you are so powerful. Sige, next natin. So mighty, who can stand against you? We believe that in the time of calamity, such as war, disease, or famine, we can cry out to you and to save us. We believe you will hear us and rescue us. So kaya kung isipin natin yung sitwasyon nila dito, actually kung tignan natin yung background ng story nito, 3 army yung palusog sa kanila, pero kung titignan nyo po, sa 2 Chronicles 17, sa chapter doon, makikita natin itong si King Jehoshaphat talagang pinagpala ng Panginoon kasi talagang he lived good. Kumbaga ginawa niya yung mga nakaka-please sa Panginoon during his time. Kaya pinagpala siya ng Panginoon at sabi nga, grabe din naman dami yung army nila. Sabi gano'n, kung ibibilangin daw, nasa millions din ang arming meron si King Jehoshaphat. Kung tutusin, kung titingnan natin, kung sa laban, kaya naman. Pero nakakatuwa dito kay King Jehoshaphat, hindi siya nag-rely sa arming meron siya. Kasi di ba, kung bilhin natin yung mga dating mga kings, kung kailan sila naging strong, yung kingdom nila, naging mayabang sila. At yun yung naging downfall nila. So itong si King Jehoshaphat, natuto na siya, like sa tatay niya, si King Asa. So kaya siya, kahit ang dami niyang army, ito pa rin yung sinabi niya sa Panginoon. So sabi nga, ito daw pong verse na to, ito yung one of the most touching expression of trust in God to be found anywhere in the Bible. Nakakatawa itong week, ito po, parang last week, ito po yung isang verse na nag-impact sa akin, na I believe, dapat ito yung laging sinasabi natin. Sabi niya, our God, will you not judge them? For we have no power to face the vast army that is attacking us. So nakakatuwa kay King Jehoshaphat, kahit alam niya
Strong yung kingdom niya, ang dami niyang army, pero alam niya, without God, wala pa rin silang magagawa. So dapat mga kapatid, ganyan po tayo. Hindi tayo nagre-rely sa sariling lakas natin, sa sariling kakayanan natin, sariling talinong meron tayo. Kundi laging sinasabi natin, Lord, kung wala ka, wala rin akong magagawa. Hindi ko kaya to, Lord. Kaya yung sinabi ito, we have no power to face this vast army that's attacking us. Nagpapakita to ng humility niya. Nagpapakumbaba pa rin siya. Hindi niya pinagmamalaki kung anong meron siya, kundi ang reliance niya sa Panginoon. Sabi niya dito, we do not know what to do, but our eyes are on you. Ilang beses nangyari sa buhay natin na sabi natin, Lord, hindi ko na alam yung gagawin ko. Lord, hindi ko na alam saan ako tatakbo. Lord, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pero Lord, magtitiwala ako sa iyo. Amen po. Kung ganyan tayo, 'di ba? Kung ganyan yung sinasabi natin, Lord, hindi ko na alam gagawin ko. But still I will trust in you. When you sabi to, but our eyes are on you. Titingin lang ako sa iyo, Lord. Titingin pa rin ako sa cross. Titingin pa rin ako sa iyo. Yung help ko, Lord, alam kong manggagaling sa iyo. So kaya ngayong umagang to, hindi ko po alam kung sino po dito yung nasa sitwasyon ka ngayon ng buhay mo, hindi mo na alam yung gagawin mo. Pero sinasabi sa iyo, di ba? Sinasabi ng kasulatan, ng salita ng Panginoon, yung eyes natin, ilagay pa rin natin kay Lord. Ilagay pa rin natin yung paningin natin sa Panginoon dahil alam natin, sa Panginoon, walang imposible. Sabi nga po dito, vertical visions that empowers horizontal living. Diba? When we look at the cross, every time pa rin, titingin tayo sa taas, titingin tayo kay Lord. Yun yung mag-empower sa atin para makapamuhay. Horizontal, di ba? Vertical, horizontal. Gaya ng cross. When you look at the cross, empower ka ni Lord para makapamuhay ka sa lahat ng areas ng buhay mo. And gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, outlook determines outcome. Every time na may face tayo ng mga struggles, mga pagsubok sa buhay, mga problema, saan ka tumitingin? Doon sa problema o doon sa Diyos na napakalaki? Diba? Kasi pag tumingin ka sa problema, liliit yung Diyos. Pero pag tumingin ka sa Panginoon, liliit yung problema. Outlook determines outcome. So itong ginawa ni King Jehoshaphat, sabi niya, Lord, we don't know what to do, but our eyes are on you. At makikita natin, dahil tumingin siya sa Panginoon, anong magiging outcome? Makita natin mamaya. So tuloy natin yung storya. Noong sila'y nagpakumbaba sa Panginoon, nag-fasting, nag-prayer and fasting, what happened? Suddenly, then the Spirit of the Lord came upon a Levite called Jahaziel. At sabi niya, listen everyone. He announced, this is what the Lord says. So ngayong umaga pong ito, sasabihin ko po sa inyo yung 7 things. Ayan, rantro ko lang naman po ito. God says to you in the midst of the battle. Nakakatuwa po sa Panginoon na in the midst sa mga pagsubok na dinadaanan natin, in the midst sa mga battle, meron ka mga pinagtatagumpayan ngayon. Pero kung isik mo ang Panginoon, kung uunahin mo siya, lalapit ka sa Kanya, ilalagay mo yung paningin mo sa Kanya, mangungusap siya sa'yo. Kakausapin ka ng Panginoon. At ito po yung mga 7 na mga bagay na sinasabi sa atin ni Lord when we are in the battle. And gaya nga po ng sinabi ko sa inyo earlier this year, ang formula for success is let go, let God, let's go. Ibig sabihin po, when we say let go, di ba? Pagkakatiwala mo sa Panginoon, Lord, let go ko na lahat, di ba? Yung mga kasalanan, yung mga bagay na nagpapahadlang, di ba? Binibitawan mo, nagpapabigat sa'yo. You let go and you let God. Pero hindi lang natatapos doon. Di ba? Maraming mga tao hanggang doon lang sa let go, let God. Pero tandaan natin may pangatlo, let's go. May responsibility ka. Meron kang dapat gawin. After you let go and let God, you let go. Let's go. Ibig sabihin, tara, may gagawin ka mula sa bagay na yun. At ito yung makita natin dito kay King Jehoshaphat at sa army niya. They let go, they let God, and they take their part. Let's go. Ayan po. So, ang verse natin dyan, ayan po. So, let's start. Ano yung unang word na sinabi ni Lord? Sa key verse natin, ito po yung una. Huwag kayong matakot. So, in the midst of the battle, anong kinakaharap mo ngayong umagang ito? Ang unang sinasabi ng Panginoon sa iyo, do not fear.
Sige po, sabi mo sa katabi mo nga, huwag kang matakot. Yan, huwag kang matakot. At alam natin, paulit-ulit, di ba? Sinasabi nga daw, there are 365 times na sinabi po yung salitang, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, yan, do not fear, do not be afraid. Paulit-ulit sinasabi sa Bible, sabi ng iba, 365 times. Sabi naman, hindi lang daw 365 times, kundi 366. And you can live every day. Ilang araw po meron sa loob ng isang taon? 365. Pero this year, may leap year. May 366. At sabi nga po, kaya mo daw mabuhay every day ng pangako ng Panginoon na huwag kang matakot. Kaya ibig sabihin, yan daw po talaga gusto ni Lord sa atin, huwag tayong matatakot. At sabi ba, yung word na fear not ay may 62 times na nabanggit. Ilang pong segundo meron sa isang minuto? 60. Ibig sabihin, pwede kang kada segundo mag-quote, di ba, ng fear not. Ganong kahalaga na talagang gusto pala talaga ni Lord sa atin, every second of our lives, huwag tayong matakot. Wow, di ba? Napaka-comforting nito nung nalaman ko. Dahil nga po, fear will never change your circumstances. Ang isang taong laging takot, hindi ka makakilos. Tama po. Kung may something po na nagpa-paralyze talaga sa tao, yung takot. Di ba pag yung isang tao ninervyos na-stuck na, wala na magawa. Di ba? Kasi paunahan na ng takot. Pag may gustong pagawa si Lord sa'yo, natakot ka, kinabahan ka, hindi mo na nagawa. Di ba? Kasi yun ang gusto ng kaaway. But we know, God has not given us a spirit of fear, but of power, love, and of a sound mind. Sabi nga po, fear tolerated is faith contaminated. Bakit? Pag nanginig na yung takot, pag tinolerate mo yung takot mo, maapektuhan yung pananampalataya mo. Dahil ko naalala, sabi ni Papa, pag nanginig na yung faith mo, hindi na faith yan. Fear na yan. So sabi dyan, fear will never conquer the enemy. Kaya po, gusto ng Panginoon sa atin, maging matapang tayo. Amen! Amen. Ayan po. So sa akin po, number 1 po talagang kailangan ko to. Do not fear. And naisip ko pa nga po, may once po na tayo ay nagpadala sa takot, ayun nga, ang dami mo nang mamimiss out na blessing ni Lord, di ba? Na marami ka mamimiss out na mga bagay kasi nagpatakot ka. Pero yun nga po, mahalaga, yan po, sabi dyan, God speak to His children over and over again in the Word. So 3 lang ito nalagay ko, pero there are 366, sabi nga po. So hanapin natin, tingnan natin kung totoo. Hanapin natin isa-isa. Sabi po dyan, Isaiah 41:10, huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Papalakasin kita at tutulungan. Isaiah 41:13, huwag kang matakot dahil tutulungan kita. Diba? Isaiah 43:1, huwag kang matakot dahil iligtas kita, tinawag kita sa pangalan mo, ikaw ay akin. So if you just meditate on it araw-araw, Lord, tutulungan mo ko. Lord, hindi ako matatakot. Lord, kasama kita. Lord, papalakasin mo ko. Lord, sa'yo ko. Di ba parang grabe yung mga words na yan na gusto talaga ng Panginoon, huwag tayong matakot. May gusto kong sabihin, nakalimutan ko. Ayan, mamaya nila baka maalala ko. Ayan po, pangalawang gusto sinasabi sa atin ng Panginoon during the battle. Di ba? Number 1, do not fear, huwag tayong matakot. Pangalawa is, huwag kayong manlupaypay. Ayan, sabihin sa katabi mo, huwag kang malupaypay. O yan. Sa ibang translation kanina, huwag kayong masiraan ng loob. Ayan. Ayan. So, kasi di ba, grabe rin talaga. Di ba, yung mga taong nasisiraan ng ng loob, nawawala ng katinuan, nag-start yan, sobrang lungkot, sobrang down, hanggang na-depress. Sabihin nga po kasi, di ba, yung depression nga po, inaalis yung lakas sa'yo. Inaalis, parang sa tumatakbo nga daw po, ang tao na depressed, parang biglang nabagsak, tapos nawala ng hininga. Ganun yung dating po ng depression. Pero sabi po ng Panginoon sa atin, in the midst of the battle, anumang dinadaanan mo ngayon, don't be discouraged. Don't be stressed out. Don't be distraught. Don't be in tears. Don't be troubled. Don't be concerned. Yan, grabe no? Grabe yung ng Panginoon. Sabi niya kay Joshua, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa. Bakit po? Sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Grabe pong di ba? Assurance ng Panginoon. Bakit hindi tayo kailangan matakot? Bakit hindi tayo kailangan ma-discourage?
Kasi kasama natin ang Diyos. Amen po. Naniniwala po ba kayo doon? Di ba? Kinakata, kasama natin ang Diyos. Di ako matatakot, di ako malulungkot, kasama natin ang Diyos. Parang pag minsan nga, iniisip natin, di ba? Bakit kaya, kasi nakakatawa lang kahapon po, may na-search lang ako. Doon po pala sa Niagara Falls ba? Niagara Falls. Ang dami po pala doon mga nag-exhibition. Ang dami po nag-try doon na mga tatawid sila, kung ano-anong ginagamit nila, para itatry lang nila, i-dare nila yung sarili nila magawa yon. May mga nag-circus doon, dumadaan, may mga iba naman nakalagay sa drum, nakalagay sa kung ano-ano mga capsule. Ang dami po nag-try doon, tapos among sa mga nag-try, ang dami rin namatay. Dahil hindi nila nagawa yung dare nila. And may isa nga po doon, tumawid siya sa lubid, 2 inches lang yung ano niya, tapos yung parang nagbabalance siya. Nakatawid naman siya, pero sabi niya, habang tumatawid nga daw siya, sobrang prayer niya para makatawid siya. Naisip ko lang kagabi, sabi ko, grabe yung mga ganun taon, mga nagde-dare na kung ano-ano, ang tatapang, wala namang kakwenta ko. Parang, di ba? Parang, anong sense? Satawid ka lang doon, di ba? Masabi mo lang tawid ka. Pero ganun nila dinadevote yung buhay nila, na kahit mamatay sila doon sa gagawin nila, okay lang, basta magawa nila yung gagawin nila. And sabi ko, gano'n kami kaduduwag na mga Kristiyano, di ba? Gano'n kami na matatakotin, na hindi kami makalabas, hindi man lang kayo makapag-share, hindi kami makagawa ng mga bagay, dahil takot kami sa kung ano-anong bagay. Parang sabi ko, itong ginagawa ng mga ibang tao, no merit for eternity. Pero tayo mga kapatid, di ba, it's time na wag na tayong manlupaypay, wag tayong matakot, di ba? Kung may pinapagawa si Lord sa atin, it's time to let's go, di ba? Tara na, di ba? Gawin na natin. Kasi nga, alam din nating malapit na dumating si Lord. At ano yung pinaka-assurance natin? Bakit tayo magiging matapang? Bakit tayo hindi madi-discourage? Kasi kasama natin siya. Sabi ng Panginoon, He will be with us until the end of age. Di ba? Yung gaya nga pa ng like ko sinasabi, ang sarap pag may taong sasama sa'yo. Kahit saan ka pumunta, willing kang samahan, di ba? And how much more ang Diyos ang nagsabi? Di ba? Minsan parang napanghinaan tayo ng loob pag mag-isa lang natin gagawin. Pero tandaan natin, hindi tayo mag-isa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin si Lord. So pangatlo, na sinasabi ng Panginoon, ayan, ang pakipaglaban ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Sabi ni Lord, the battle isn't yours, but mine. Pangatlo pong sinasabi ng Panginoon sa atin, pag nakakaharap tayo ng mga battle sa buhay, tandaan nyo, hindi mo laban yan. Sinasabi ni Lord, para sa iyo ang laban. Yeah. Si Lord ang lumalaban para sa atin. Kung may Manny Pacquiao, para sa iyo ang laban na to. Di ba? So kay Lord, siya yung lumaban para sa atin. Di ba? Kailangan mo lang magtiwala. And si David, di ba, the shepherd boy, alam niya yan. Nung lumarap siya kay Goliath, sinabi niya, malalaman ng lahat ng nagkakatipon dito na kayang iligtas ng Panginoon ang kanyang bayan kahit na walang espada o sibat. Imagine mo, lalaban si David, Goliath yun, di ba? Experience na sundalo, giant, pero ang dala lang ay tirador, di ba? Imagine mo yun. Kaya sabi dyan, sapagkat ang Panginoon ang makikipaglaban at ibibigay niya kayong lahat sa amin. At truly, ano nangyari nung time na yon? Kung meron si FPJ, isang bala ka lang. Si David, isang bato ka lang. At bumagsak ang giant. At nung araw na yon, 40 days, di ba? 40 days na silang tinutuya. Pinapersecute nito ni Goliath. Pero isang bato lang, dahil ang lumaban mismo ay ang Diyos. Amen po. So kaya mga kapatid, isang laban sa buhay na pinagdadaan natin. Sabi nga ito, bibigyan ko lang kayo ng truths to live by. Alam niyo po, ang isang Kristiyano, sundalo tayo. Pag sundalo ka, hindi ka nagugulat pag may gera. Di ba? Yung pagising mo, may gera tayo, may gera. Hindi, ang sundalo, trained yan for battle, for war. Ibig sabihin, pag may gera, talagang in-expect nila yan. Di ba? Kaya nga po yung mga IDF soldier natin, di ba, sa Israel, yan, mga Israeli Defense Force, nakaka-believe, di ba? Kaya lagi natin sila ipag-pray. Kasi imagine niyo every day of their lives, ilang pong mga nation ang gumagera sa kanila. Kaya, sabi nga po, bilang mga sundalo ng Panginoon, we expect to be attacked sooner or later. Kumbaga parang, hindi ito something na parang nagugulat ka, uy, na-atake na naman ako, uy, may mga tao nagsabi na naman sa akin na kung ano-ano.
'Di ba? Naalala ko nga yung kay Counselor Janidaya nung nag-ano siya sa PL Moon. Sabi niya parang buhay na niya every day na may mga kinakarap na mga basher. Kasi nga syempre pag public servant ka, you cannot please everyone. And it's the same thing din po sa paglilingkod sa Panginoon. Ganun din, di ba? Sa pagiging Kristiyano natin, noon mula naging Christian ka, wag mo na expect magugustuhan ka na lahat ng tao. Lalo na isa sa buhay mo yung salita ng Diyos. Meron at meron talagang hindi ka maintindihan. And especially ngayon pong patindi na ang kasamaan sa mundo, na yung mga dating alam na alam ng taong mali, ngayon, nagiging tama na sa paningin nila. Hindi na nagiging tama, sineselebrate pa. Tapos, proud pa. Di ba? Nung araw, di ba, gaya nga ng Paul sinasabi, nung araw, nakakahiya talaga. Di ba, totoo po, yung mga 1950s, 60s, 70s, di ba, pag ang isang tao nabuntes ng out of wedding, sabihin, hindi pa talagang grabe yung magulang talaga, di ba? Talagang, tatago. Di ba, kasi sa part nga nun, ganun tayong mga Pilipino, alam natin yung culture natin, dahil nga, we're, Christian nation. Pero ngayon, di ba, wala na, hindi na nahihiya ang mga tao, di ba? Popost pa yan, di ba? So, alam niyo po yung ganung bagay na tayo mga Kristiyano ngayon, tayo yung number 1 talaga na ipa-persecute. Bakit? Kung maninindigan ka sa Word of God. Na, eto, ang tama sa Word of God, yun ang tama. Ang mali dito, yun ang mali. Kahit ano pang sabihin ng mga celebrity ngayon na, hello, 2024 na, ganito ba ginagawa nyo, di ba? Naniniwala pa kayo sa Bible, di ba? So, alam niyo po, mga kapatid, heaven and earth will pass away. Pero yung salita ng Panginoon, ito pa rin yung mananatili magpakailanman. Kaya kung meron tayong tatayuan, itong salita ng Diyos. Kaya huwag kayong maniniwala kung kanin-kanino lang. Diba? Na sinasabi dahil mga nag-a-advise ngayon, mga vlogger, kung ano-ano sinasabi, diba? Pero based ba yan sa Word of God? Kaya maging maingat kayo. Lalo sa mga kabataan, diba? Huwag kayong magpapaniwala kung saan-saan lang. Itong Bible ang standard. And of course, as Christians, sabi dyan, he that stands near his captain is a sure target for the archers. Ayan. So pag close ka daw dun sa captain, lalo kang sure target, di ba? Kasi pag tumama yung mga dahil ang tatarget nila mismo yung captain, pag malapit ka sa captain, sure na pwede ka rin i-target. And tayo, habang lumalapit tayo sa Panginoon, habang naging close tayo, di-target tayo ng kaaway. Kaya nga, di ba, even nakakalungkot din, kasi hindi nga lang outside, kundi even, di ba, minsan sa loob ng church, nagkakaroon ng mga attacks din, di ba? Even within the mga members, di ba? Mga nag-a-attack yan. Pero tandaan po natin, isang bagay din, di ba? Sabi diyan, may isang aged, matandang servant of Christ na nagpatotoo. Na sabi niya, sa buhay daw niya, ang daming naging mga taong gumawa ng mali sa kanya. Pero sabi niya, ang prayer daw niya, kagaya ng prayer ni Augustine, ayan. Sabi niya, Lord, deliver me from the lust of always vindicating myself. Kasi po isang sa ating mga tao, nature ng tao, gusto natin natin ipaglaban yung ating karapatan. Kapag may katuwiran paglaban mo, di ba? Parang yung nature natin na hindi, i-clear ko yung pangalan ko, hindi yung ganyan nangyari, sabihin ko talaga yung totoo, iba't ganito. Di ba? Parang lagi natin gustong ipaglaban yung sarili natin, di ba? Parang ngayon natin, hindi tayo pahig na ganito. Pero alam niyo po, sabi dyan, siya daw, yung ginawa nitong minister na to, ang prayer niya, Lord, i-deliver mo ko sa last. When say, i-deliver mo ko, Lord, sa kagustuhan na lagi kong ipagtanggol yung sarili ko. O lagi kong, parang i-vindicate. Pag sa i-vindicate, di ba, parang kung may mali kayo nalaman sa akin, tama ko yan, di ba? Ako mag-aasabi ng tama. Pero alam niyo po, itong prayer na ginawa yan, sabi niyan, he said that the Lord has never failed to justify him and to expose his accusers. Hindi siya pumapatol sa mga basher. Hindi siya hindi niya pinaglalaban yung sarili niya. Kundi hinahayaan lang, nag-pray lang siya sa Panginoon, and time comes na i-justify siya ni Lord. At yung mga accuser niya, yun ang ine-expose. Kaya po, sa atin din po, isang pwede nating gawin dito, the battle is the Lord's. Kung may mga attacks sa buhay natin, di ba? Lalo na pag we are falsely accused, di ba? Wag na ikaw yung magtanggol ng sarili mo. 'Di ba? Wag mo nang ikaw yung parang lagi mong i-justify yung sarili mo. Kundi hayaan mo, 'di ba? The battle is the Lord's, He will fight for you. You should hold your peace.
So I don't know kung sino po nangangailangan itong mensaheng to, pero yun yung sinasabi ng Panginoon sa atin. Hindi sa lahat ng oras, di ba, pagtatanggol mo yung sarili mo. Hayaan mong si Lord yung mag-vindicate sa'yo. Kung anong sasabi nila sa'yo, hayaan mo lang, di ba? Time will come, sabi naman ni Lord. Papakita pa rin ng Panginoon kung paano kanya ipaglalaban. Ayan po. So, pang-apat na, position yourself. Sabi po dyan, ito pong apat na susunod, ito po yung S, puro S to. Tandaan niyo lang po. Sabi dyan, manatili lang kayo sa inyong kinakatayuan. Set yourselves. So ano po yung position na dapat nating gawin? Where is our position? Sabi dyan, our position, we should be headed straight at the enemy's location. We should take our place on the front side. Ibig sabihin po, mga kapatid, diba, pag may mga battle tayo sa buhay, this is not the time to turn back. Hindi ito panahon na mag-backslide. Hindi ito panahon na ayoko na, atras na ako, di ba? Ayoko na, ito na naman, may mga ganito na naman, may mga atake na naman, o may mga laban na naman na ganito. O may mga problema, ito na yung problemang ganito, di ba? Ayoko na. Hindi ito yung panahon para umalis ka kay Lord. Tandaan natin, sabi nyo nga, onward ever. Sa pa, onward ever. Backward. Never. Yan, sa pa, onward ever. Backward, never. Diba? Hindi tayo magto-turn back. Ang sabi ng Panginoon, position yourself. Saan tayo puposisyon? Dapat laging front. Diba? Lagi tayong nagmamarch forward. Ayan po. At sabi nga po, ayan, pag nasa battle ka, nasa front line ka, dyan ka na hindi na kailangan lumaban. Diba? Kasi ang Lord ang lalaban para sa'yo. Panglima, sabi ng Panginoon, remain in your position. So pag nandun ka na, ang position mo na, diba, nakaharap ka lang. Sabi ng Panginoon, maghintay. So kanina, set yourselves, next po, stand still. Or mag-antay ka lang. Bakit po? Kasi if you leave the fight, pag umalis ka, di ba, sa posisyon mo, ayaw mo na, tumalikod ka na, di ba, bumitaw ka na, nag-give up ka na, you will never see and taste the victory. Sayang, di ba? Sayang naman, andun na, breakthrough na, malapit na. Na-discourage ka pa, di ba? Nanghina ka pa, tumalikod ka pa. Hindi mo tuloy naranasan yung victory. Isipin nyo sila, King Jehoshaphat, kung sila ay nagpadala sa mga attacks, hindi nila mararanasan. Mamaya magulat kayo, grabing victory yung binigay ni Lord sa kanila. Sabi dyan, when you have done all, stand. Maraming pagkakataon sa buhay natin, hindi na tayo makalaban, hindi na tayo makalakad. Pero anong pinakamahalaga? Tumayo ka lang. Kahit tumayo ka lang, you just stand on the Word of God. You just stand dun sa promises ng Panginoon. And you will see, di ba? Pag nagawa mo na lahat, di ba? Na hindi mo na kaya, tayo ka lang. And andyan pa rin yung victory ng Panginoon. Hayaan mo ng si Lord ang lumaban para sa'yo. Ephesians 6:13, kaya gamitin nyo lahat ng kagamitang pagdigma na ibinigay sa inyo ng Diyos para sa oras na dumating ang kasamaan, ay magawa nyo makipaglabang at pagkatapos ng pakipaglaban, ay mananatili pa rin kayong matatag. So yung full armor of God, everyday sinusuot natin yan, di ba? At mananatili pa rin tayo matatag. Ayan po, number 6, once na ginawa natin na ang mga bagay na yan, so we stand still, di ba? We set ourselves, we stand still. Ang next po na S ay, makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. C, makikita natin. Sabi dyan, number 6, watch God work. So in the midst of the battle, sinasabi ng Panginoon sa atin, kung mananatili ka lang, hindi ka magta-turn back, just stay on your position, front, di ba? You just stand still, be still and know that He is God, then watch God work. Hayaan mong si Lord yung kulumaban para sa'yo. Sabi dyan, miracles will begin to happen. God is working on your behalf. So madalas sa mga tao, gusto natin tayo may control ng lahat, di ba? Pag hindi mo na kontrolado yung mga bagay-bagay, natakot ka na, hindi ka na mapakali. Pero alam niyo po ba, yung expression nga kanina, di ba? We do not know what to do but our eyes on you. Ayan din po dapat tayo, mga kapatid. Dumarating sa point na may isang pastor nga daw po,
Sabi niya ganon, kausap siya ng isang pastor, sabi niya, grabe yung pagsubok na binadaanan ko ngayon. Sabi niya, gano'n ka grabe? Sabi niya, nawala na sa akin lahat. Ang Diyos na lang ang meron ako. Sabi ganon ng isang pastor sa kanya, kung ganyan yung sitwasyon mo, Diyos na lang ang meron ka, yan na, nasa best position ka na, dahil pag dumating ka na sa point, na lahat na, di ba? Parang give up mo na lahat, ang Diyos na lang ang meron ka. When you have God, you still have everything. Diba? Doon na magsisimula, pag tayo, sumuko na talaga tayo kay Lord, binigay natin lahat, Diyos na lang meron tayo, dyan magsisimulang kumilos ang Lord sa buhay natin. Pero hanggang sinasabi mo, hindi, kaya ko to, diba? Kaya ko to, on your own. Hindi pa makakilos ang Diyos. Pero pag binigay mo na lahat, Lord, sa'yo na lahat, ikaw na Lord ang kumilos, then watch God work. So, kagaya nga po sa Exodus 14:13, ito po yung time na nahati yung Red Sea. Sumagot si Moises sa mga tao, huwag kayong matakot, magpakatatag kayo, at makikita nyo ang pagliligtas ng Panginoon sa inyo sa araw na ito. Ang mga Egyptiong nakikita ninyo ngayon ay hindi nyo na makikita pang muli. At nakita natin, noong tinaasan ni Moses yung staff, tiwala sila sa Panginoon, nahati. Nagkaroon ng miracle. And ganyan din po ang nais ng Panginoon sa atin. Ibigay mo yung laban kay Lord at makikita mo kung paano siya kikilos sa buhay mo. And lastly, na sinasabi ng Panginoon, kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin niyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. So kung may isa po ako idadagdag na letter S, sing. Yan, kasi mamaya in the further part, paano sila lumaban? Paano nila hinarap yung kaaway nila? Kumanta sila. Pwede ba yun? Possible ba yun? Kakantahan mo lang yung mga kaaway mo, di ba? Magpupuri ka lang kay Lord, di ba? At magkakaroon ka ng katagumpayan. Totoo po. Possible yan. Kaya kung yung mga kapitbahay nyo, ginigera kayo, magpadugtog ka, kumanta ka buong araw, di ba? Ayan. So, hindi ka naaawayin nun, panigurado. Ayan. So, sabi dyan, number 7, sinasabi ng Panginoon, face the enemy with confidence. Haharapin mo sila ng may confidence. Bakit po? Dahil kasama mo ang Panginoon. Hindi ito yung pagmamayabang, na mayabang ka, di ba? Kundi, confident ka at sure ka dahil alam mo si Lord, yung pangako niya ay gagawin niya. Sa Bible po, pag ang Diyos ang nagsalita, nagiging batas. Ibig sabihin, parang sa hari, pag sinabi ng hari, hindi mababali. Di ba? At ang Diyos natin, every time He speaks, ayan, sabi, 7,000 times in the word of God, pag nagsalita ang Diyos prophetically, nagkakaroon ito ng katuparan. Sabi sa Isaiah 55:11, so my word that goes forth out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the things whereto I send it. Pag luwabas yung salita galing sa Diyos, hindi babalik yun sa kanya na hindi nangyari. So pag sinabi ng Panginoon, by His stripes you are healed, hindi babalik sa Diyos yun na hindi naganap yun. Kaya panghawakan mo na. Amen po. Sabi niya sa Psalms, the word of God is forever settled in heaven. So kung forever settled siya sa langit, pag pinanghawakan natin siya dito sa lupa, magkakaroon siya ng katuparan. Kaya settled siya sa langit eh. Dapat pag-settled siya dito sa lupa. And paano mag-settled yon? Through our mouth. I-declare natin. Kaya nga sabi ko po sa inyo, bawat isa sa atin, we are prophets of our own. Tayo po, kaya natin mag-prophesy. Hindi na natin kailangan, uy, punta ako sa isang prophet, man of God. Sabihin mo, anong sabi ng Panginoon sa akin? Ikaw mismo, pag alam mo yung salita ng Panginoon, i-declare mo yan sa buhay mo. Diba? I am fearfully and wonderfully made by God. Hindi na kailangan sabihin pa ng mga tao, maganda ako, kasi alam ko na yun. Diba? Paano ko nalaman? Sabi ng salita ng Panginoon. Ako pa daw nag-example. Yung mga example ba? Ayan. Sabihin, hindi mo na kailangan pa na maghingi ng mga, tawag doon, parang assurance sa mga tao na tinawag ba ako ng Panginoon, di ba? Salita ng Panginoon, you are a chosen generation. Di ba? Last week, sinabi ni Pastor Joshua kung sino tayo in Christ. Di ba? We are a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. Iba tayo, di ba? Kakaiba tayo. Hindi kakaibang, sabihin, we are different from this world. We are unique. Special tayo sa mata ng Panginoon. Kaya po, tandaan natin mga kapatid, di ba? We can face yung mga kaaway. Sabihin, di ba, with confidence kasi we are basing on the Word of God. Hindi tayo nalaban sa kanila. Di ba? Kaya nga po, alam niyo po, napakahalaga ng pagre-rebuke, di ba? But we are not rebuking sa pangalan natin, di ba? Sa pangalan sa pangalan ni Jesus.
So yung kinanta natin kanina, di ba, yung Holy Forever, very anointed talaga yung song na yon. I believe because it pertains to the holiness of God. And kanina habang kumakanta tayo, sabi ko, next time nga, pag kinanta natin yung, palitan natin yung, ayan na, mahilig ko na magpagpalit eh. Palitan natin yung your name, sabihin natin, Jesus, you're the highest, Jesus, you're the greatest, Jesus, stands above it all. Para kasi medyo nakatago yung pangalan ni Jesus dun sa song di ba? Pero kung meron talagang greatest, highest, si Jesus yun. Di ba? Yung name niya, of course. Pero parang mas maganda, di ba? Declare that, Jesus, you're the highest. Jesus, you're the greatest. Kasi yun yung pangalan ni Jesus, di ba? Kaya sa pangalan ni Jesus, we can face the enemy confidently. Di ba? Dahil yun ang salita ng Panginoon. So tuloy ko na. Alas 12 na. Ayan. So, ituloy ko na po yung kwento. So, yan yung mga sinasabi ng Panginoon sa atin. Sa kanila, sinabi noon, and until this time, sinasabi sa atin ng Panginoon. Review lang natin huwag tayong matakot, di ba? Huwag tayong madismaya, huwag tayong manlupaypay. The battle belongs to the Lord. The battle isn't ours, but kay Lord. Position yourself, set yourselves, stand still, di ba? Remain on your position. Watch God work, see the salvation of the Lord, and face the enemy with confidence. Sing. Kumana tayo. So, anong nangyari? So, ito na nga po, kinabukasan, nagmarcha sila. Gaya nga ng sabi ko, una, they let go, di ba? Nagpuri sila sa Panginoon. Nag-fasting sila, di ba? They let God. And ito na yung let's go na part. Sila po ay sumunod. Nung narinig nila yung mensahe ng Panginoon, sila ay nagmarcha. Sabi niya, march down against them and you will find them at the end of the gorge of the wilderness of Jeruel. Ibig sabihin po, di ba nakakatakot yun? Andun na yung mga kalaban nila, pinuntahan nila. Nagmarcha na sila papunta doon. So, kung ikaw yun, di ba, parang grabe, nakakatakot. Pero dahil nga, yung assurance sinabi ng Panginoon, bibigyan sila ng victory. So, sila po ay nagmarcha na papunta doon. At sabi nga, hindi nila kailangan makipaglaban, they just need to take up their position, stand firm, and they will see the salvation of the Lord. Kung paano sa i-deliver ng Panginoon. Isang bagay, iba na nakalimutan ko sabihin kanina. Sa akin, na-conclude ko, na ang isang taong matapang, hindi siya yung walang takot at all. Ang isang taong matapang, ginagawa mo yung bagay na pinapagawa ni Lord sa'yo, kahit nanginginig ka. Alam mo yun? Kahit na may kabaka-baka, pero Lord, sige, sabi mo, gawin namin to, di ba? Yun talaga ang matapang, di ba? Hindi yung parang, wala, hindi ako natakot, di ba? Kundi kahit na may part sa'yo na kinakabahan ka, di ba? Pero nag-go on ka. Yun ang matapang talaga, di ba? Hindi yung dahil sa takot mawala ka nang nagawa, di ba? So, nakakatawa lang. Kasi ako po talaga, pa nagbabiyahe, hindi ako makatulog, di ba? Parang, ano ba yun? Parang kasi nag-intercede po ako. Pero sobrang bilib ko kay Tita Rosita, talaga. Sabi ko, Lord, sana dumating yung time, kaya na ako ka-confident. Pag sakay, tulog. Wala, talagang ano. Pero nag-pray naman kami, di ba? Nag-pray kami muna, Tita Rosita nag-lead. Tapos sa biyahe, tulog lang siya. Sabi ko, ang sarap naman ng ganito, unbothered. Kahit ano mangyari, wala lang, di ba? Napaka-tiwala kay Lord. Sabi ko, Lord, gusto ko yung ganyang katiwala. Hindi ako makatulog, pray ako ng pray sa biyahe. Ayan po. Pero darating din siguro tayo sa ganung part. Ayan po. So, ito po. Sabi dyan, people listen. Asa na? Ayan po. Next na tayo. People listened and then King Jehoshaphat bowed down his face to the ground at lahat nga po ay nagsama-samang magpuri kay Lord. So ito po maganda. Bago sila lumaban, nagpuri muna sa Panginoon. Di ba? Kaya tayo, bago tayo umalis, bago tayo may puntahan, lalo mo yan, mga mission o ano mga gagawin natin, yung Holy Bible Day. Di ba, bago tayo umalis, anong ginagawa natin? Kumakanta muna tayo. Di ba? Nagkakatiwala kayo, nagpupuri muna tayo sa Panginoon. And then, early in the morning, ayan na. Umalis na sila at pumunta nga po dun sa desert of Tekoa. And as they set out, sabi ni Jehoshaphat, believe in the Lord your God and you will have success. Pag naniwala kayo sa Panginoon, magkakaroon kayong katagumpayan. Amen? Ayan. At sabi, believe in His prophets. So, di ba, nagsalitang prophet doon, and everything will be alright. Or sa ibang translation, you will prosper. Pag naniwala tayo sa mensahe ng Panginoon, di ba? O sa mga lingkod ng Diyos, na ginagamit ng Panginoon, magpahayag ng kanyang salita. Sabi dyan, everything will be alright. So, ang ginawa nila, after consultation with the leaders,
Si Jehoshaphat po, ginawa niya, nagtawag siya ng choir. Lahat ng choir, diyan kayo sa harapan. Yan. So yung sa gera, una yung mga choir. Yan, lahat ng mga music team, diyan kayo sa harap. Yan kayo una. So, kaya ganun po kahalaga yung mga ginagawang pagpupuri. Kaya nga tayo, di ba, pag sa service, unang part din yung mga kumakanta, di ba? Kasi siniset yan eh. Di ba? Yung atmosphere of worship, yung para sa pakinig na mensahe ng Panginoon. So, alam niyo po, ang ginawa nilang strategy sa laban, sabi niya ng Panginoon, unahin yung mga choir, o yung mga kumakanta. And habang nagpupuri sa Panginoon, ang kinakanta nila, "For the Lord is good, and His mercy endureth forever." Yung kinakanta nila yung kabutihan ng Panginoon habang bago sila bago lumaban, di ba? Kinakanta nila, "Kay buti-buti mo, Panginoon." Yan. O kumakanta sila ng, "They are new every morning." Yan. Kinakanta nila yung faithfulness ng Panginoon. At habang kumakanta sila, grabe, alam niyo po kung ano nangyari? Mamaya na, ito muna. Sabi dyan, praise is the voice of faith. So alam niyo ba, ang isang taong may pananampalataya, kumakanta. Amen? Ulitin ko Ang praise daw po ay boses ng pananampalataya. Pag kumanta ka na, ibig sabihin niya, pinapakita mo yung pananampalataya mo sa Panginoon. Naniniwala ka. Sabi siya, when one really believes the word and promise of God, they cannot help but praise Him. Hindi ka nagpupuri pag natanggap mo na yung blessing. Bago mo pa matanggap yung blessing, magpuri ka na. At alam mo, darating na yung blessing mo. Diba? Gaya nga ng sinasabi natin, praise, diba? Begot, breakthrough. Ang tatay ni Perez ay si Judah. Ang meaning ng Judah, praise. Ang meaning ng Perez ay breakthrough. So sabi doon, Judah begot Perez. O kung yan natin, praise, begot, o births, breakthrough. Kung gusto mo maranasan yung breakthrough sa buhay mo, magpuri ka na agad. Di ba? Wag mo na tayo, hindi, magpupuri ako pag natanggap ko na yung pera. Hindi, bago pa lang dumating yon, magpuri ka na at darating yon. Di ba? Hindi ka magpupuri pag gumaling ka na. Magpuri ka, gagaling ka. Di ba? Amen? Ayan po, sabi dyan, what you believe about God should affect the way you do things. Kung naniniwala ka talaga, susunod ka. Yun ang faith. Hindi yung faith, naniniwala ko, tama, maganda. Pero hanggat hindi ka uma-action, faith without work is dead. Naniniwala po ba tayo, bubuksan ni Lord durungawan ng langit, bubuhos yung blessing sa atin? Amen. Kung naniniwala ka, mag-tithes ka. Tama? Yung, maganda, gusto ko yan, bukas ng langit. Pero ayoko mag-tithes, di ba? Kung naniniwala ka talaga, di ba, maapektuhan yon yung gagawin mo. Ayan, amen po. So ito yung sa maganda, sabi yan, singing is sign for God to act. Next natin. Pag once pala tayo kumanta na, hudyat na yon sa Diyos. Oy, eto na, kikilos na. Eto na yung sign para ipadala ko na tong blessing nito ni Jen. Pag kumanta na siya, sign na yon. So kaya po, pag tayo may mga pagsubok sa buhay, instead na magpakalugmok ka, grabe sila, nagreklamo ka na, di ba? Kumanta ka. Kasi pag kumanta ka na pala, nagpuri ka na sa Panginoon, sign na yon. Sign na sa Diyos, mag-act na ako. Kasi ayan na, nagpuri na siya. Pinagkatiwala niya sa akin ang lahat. Hindi na siya nagrereklamo. Hindi na siya nagkakasala sa bibig niya sa pagrereklamo. Di ba? Kundi nagpupuri niya sa akin, and then I will do the act. Kaya po, sabi nga po, if we can sing, di ba? Yung mga cares natin, it will just, aalis daw po yan kesa i-reason out natin. Di ba? Sing in the morning, ang ibon daw po ang unang mga kumakanta. Di ba? Narinig niyo po ba sila pag umaga? Di ba? And sabi nga po, ang mga ibon daw po ang mga walang inaalala sa buong buhay. Sa buong araw nila. Di ba? Kaya kata natin, masdan ang mga ibon kahit bumabagyo. Minakata ni mamaya, meron pa rin silang awit. Ayan. So kaya po sa atin, yung mga ibon, di nag-aalala. Palipad-lipad lang, pero may kinakain. Di ba? So tayo po mga tao, kumanta tayo early in the morning. And also, singing din daw po ang last na ginagawa ng mga ibon, yung mga ravens. At yung mga ravens po, after daw nila magawa yung lahat ng mga daily work nila, after nila lumipad o i-pick up yung last food nila, ang ginagawa nilang pinakahuli ay nagpupuri sa Panginoon. So kung ganun yung mga ibon, tayo po mga tao, di ba? At kung paano inaalagaan tayo ng Panginoon, early in the morning, we should praise Him, di ba? Praise Him in the morning, praise Him in the noontime,
praise Him in the evening, di ba? Dapat ganyan tayo. Lagi tayo nagpupuri sa Panginoon. Sabi dyan, we might sing morning, evening, and let song touch song all the way through. So kaya po, huwag tayong mawawala ng awit para sa Panginoon. At eto na po, nung kumanta na sila, as they started singing, alam niyo po nangyari, yung mga kaaway nila, sila-sila'y nagpatayan. Sabi nga po, hindi natin alam, nangyari ba yun? Kasi anong klase yung mga boses nila? Hindi po. Makakatayo, kumakanta tayo, di ba? Yung kapitbahay ko, naiinis sa akin, kakanta ko. Di ba? Yung kanta mo wala, biglang di ba? Hindi dapat sa boses natin, di ba, naka-base, kundi yung pananampalataya sa Panginoon. So, nung kumanta na sila, ang nangyari, nagkaroon ng sila mismo ay nagpatayan, and the battle was fierce that they destroy each other. So, nung tinignan na yung mga army ng Judah, yung scene, nagulat sila, bago pa sila makarating dun sa fighting scene, di ba? Kumangata lang sila, habang papunta doon, kumbaga parang tayo kung nagpe-prayer walk sila, kumakanta, praise walk, di ba? Habang naglalakad, nagpupuri sa Panginoon, at bago sila makarating doon sa site ng battle, patay na lahat ng kalaban nila. Grabe, di ba? Sila mismo ay nagpatayan, at sabi nga po, kahit isa ay walang nakatakas. Grabe. Si Lord, pag tumabaho siya ng victory, complete. Hindi kulang-kulang, di ba? Total victory ang ginawa ng Panginoon sa kanila. At pagdating nila doon, sabi dyan, just as God has promised, this was the Lord's battle, and they would not need to fight. Wala na silang ginawa. Si Lord na yung trumabaho lahat. Ano lang ginawa nila? Nagpuri lang sa Panginoon. Gusto ba natin ng ganon? Di ba? Pumuri ka lang kay Lord. Mamaya, ayan Lord, alam ko may pambayad na ako ng kuryente. Di ba? Nagpupuri ka lang kay Lord. And si Lord yung kumikilos on your behalf. The Lord is fighting on your behalf, di ba? Ano man naramdaman mo sa katawan, Lord, magpupuri ako sa iyo, naniniwala ako, Lord, bibigyan mo ako supernatural healing. And it happened, di ba? Kung nagawa ng Panginoon sa kanila, kayang-kaya ni Lord gawin sa atin. Sabi siya, no matter what is in front of us, God is always behind us. Amen. Di ba? Because He lives, we can face tomorrow, we can face everything. Alam natin, kasama natin ang Panginoon. At hindi lang natapos doon. Wala lang sila nagawa, di ba? Wala na silang ginawa, nagpuri lang sila, nanalo na sila kagad. At eto pa, may bonus pa. Lahat ng mga plunder, lahat ng mga spoil, lahat ng properties ng kaaway nila, andun din. At alam niyo po ba, sa gera kasi, di ba, kung sinong talo, lahat ng ari-arian ng mga yon sa inyo, kung sino panalo, makukuha lahat yung ari-arian. And imagine mo, 3 tropa to, di ba? 3 troops ang lumaban sa kanila at sila nagpatayan. So lahat ng mga goods nila, imagine mo yun, mapupunta sa Israelites. Nang wala naman silang ginawang laban, hindi sila napagod, di ba? Napagod sila sa pagkuha ng plunder, sa pagkuha ng blessings, at umabot pa daw ng 3 days. Grabe, no? 3 days para lang makuha nila lahat yun. And ganun po ang mga tao. Ganun tayo, pag nagpuri tayo kay Lord, yung blessing na darating sa atin, di ba? Hindi ka na lumaban, hindi mo na pinagtanggol yung sarili mo, hindi ka na nag-effort doon, pero pinagpala ka pa ng Panginoon. At anong blessing ni Lord? Sobra-sobra. Di ba? Ikaw ang aking pastol, sapat na at higit pa. Di ba? So sabi dyan, 3 days na nagkuha ng plunder, at ang ending po, on the 4th day, sila po ay bumalik sa Jerusalem. Full of joy, nilid sila ni Jehoshaphat, sabi niya, nagmarcha sila, ito daw po ay Hosanna March, di ba? Nagpupuri sa Panginoon, nagtutugtugan dahil binigyan sila ng Panginoon ng katagumpayan. So hindi muna sila umuwi kagad sa bahay nila. Pagkakuha nila ng mga spoil na binigay ng Panginoon, nagpundiretso sila kagad sa temple, nagpuri sa Panginoon. Amen po. Di ba? So it taught us na every time binibigyan tayo ng victory ni Lord, huwag natin siyang kalimutang pasalamatan. Di ba? Kung paano tayo binigyan ng Panginoon ng pagkatagumpay sa laban na to, na ginagawa sa araw-araw, dapat lagi natin siyang binibigyan ng papuri. So kung mapapansin niyo po, bago lumaban, nagpuri, in the midst ng laban, nagpuri, pagkatapos ng laban, nagpuri. Ganyan po dapat tayo. Sabi dyan, may be people who are known for the fact that we worship before, during, and after the war. Kaya di ba, pag binigyan ka ni Lord ng katagumpayan, balik ka kagad, ipaselyo mo yung victory na yon.
Diba? Yung mga mission na ginawa, o yung Holy Bible Day, o ano may mga ginagawa natin paglilingkod, lagi tayo, diba, bago gawin, habang ginagawa, pagkatapos gawin, magpuri sa Panginoon. Amen po. And alam niyo po ba, saan sila pumunta nung time na yon? They go to the Valley of Bereka. Ayan po. So, ito yung Hebrew word ng blessings. Ayan, Bereka. Ayan, so baka may mga mag-aanak sa inyo, Bereka. Ayan, Valley of Blessings. So, dito po sa Valley of Blessing, di ba usually when we talk about valley, ang naiisip natin, di ba, yung Psalms 23, though I walk to the valley of the shadow of death. Pag sinabing valley, yan yung mga times ng problema, down times. Pero may valley sa Bible na hindi siya valley ng problema o valley na parang doon ka broken or everything, kundi itong brokenness na to, na dapat, di ba, supposed to be, kung tatlong atake yung gagawin sa kanila. Pero, tinurn ni Lord yung mga adversity and even adversity into victory. And they name it, sabi nila, after ni Lord bigyan sila ng katagumpayan, sabi nila, itong valley na to, papangalanan na nating Valley of Bereka, o Valley of Blessings, na maaalala nila kung paano sila pinagtagumpay ng Panginoon. So I pray po sa bawat isa ngayong umagang ito, let us find blessings in the valley of life. Ano man mga pagsubok ang kinakaharap natin, mga battle sa buhay ngayong umagang ito, let's find blessings in the midst of the battle. Let's praise the Lord because we know that the battle belongs to the Lord and the victory is ours. Sabi po dyan, 2 Chronicles 20:26, on the fourth day they gather in the valley of blessing, which they got its name that day because the people praise and thank the Lord there. It is called the valley of blessings today. Kaya po mga kapatid, kung sila noon, confident silang bibigyan sila ng victory ni Lord, alam niyo po, how much more tayo? Bakit po? Dahil si Jesus, namatay na dun sa krus ng Kalbaryo. Namatay siya, nabuhay siya, at buhay magpakailanman. And because the Lord won it all, sigurado tayo ngayon, anumang dinadaanan natin sa buhay, kung ikaw ay na kay Lord, panalo ka na rin. Amen po. Mas lalong may confidence tayo that truly, the battle belongs to the Lord and the victory is ours. Because He will never fail. He is the master champion ng ating buhay. So ngayon po, aawit tayo. Awitin lang natin yung the battle is the Lord's. So habang nagpupuri tayo ngayon, challenge kayong bawat isa, anong dinadaanan mo? Anong kinakaharap mo ngayong battle? Pag nagpuri ka sa Panginoon, habang nagpupuri ka ngayon, alam mo ano mangyayari? Si Lord na yung lumalaban sa'yo. Yung mga kaaway, di ba? Sila na magpapatayan, di ba? Yung mga demonyo na yan, yung mga atake na yan, sila yung magdi-disappear, magsabog, di ba? Dahil natutunan mong magpuri sa Panginoon. Sabi nga, we do not know what to do, but our eyes are on you. And there is power in praising the Lord. Power of praise. Sabi nyo nga po, the voice of praise is always the voice of victory. Ulitin natin ha, the voice of praise is always the voice of victory. Gusto mo ng pagkatagumpay? Ayan, sabi ko sa inyo, gusto niyo pagkatagumpay? Then magpuri tayo sa Panginoon. Sige, tayo po tayo.